Magandang araw sa iyo. Handa ka na bang sumisid sa isang konsepto na parang kontra-agos sa mundo natin ngayon kasi lagi nagmamadali, 'di ba? Pag-usapan natin yung halaga ng paghihintay o mas tamang term siguro, strategic patience. Hawak namin yung mga material na galing sa iyo. Lalo na yung chapter 8, Strategic Patience and Timing. Ang mission natin, simple lang. Himayin natin kung paano yung tila hindi pagkilos agad, yun pala yung pinakamatalinong hakbang mo minsan. Kasi madalas, ang iniisip natin bilis equals galing, no? Mabilis na resulta, mabilis umaksyon, mabilis umangat. Pero, itong mga sources mo, may pinapakitang parang kabalintunuan. Na minsan pala, yung tunay na husay sa pamumuno, hindi sa dami ng ginawa na susukat kundi sa tamang taghihintay. Hindi to pagiging tamad, linawin natin. Hindi rin kampante. Ito yung pagtitiis na may layunin, may stratehiya. Okay, sige, himayin natin to para makita mo paano mo magagamit. Tama ka dyan. Lalo na, sa panahon ngayon, sobrang volatile ng lahat eh. Isipin mo yung markets, yung bilis ng technology, yung mga biglaang krisis na dumarating, yung pagalos-dalos na kilos. Nako, parang nagmamaneho ka ng sobrang bilis sa madilim, delikado. Kaya yung timing, yung tamang panahon, nagiging crucial skill na siya ngayon. Madalas, yung pagkakaiba ng success sa failure, nakasalalay lang dun sa kung yung kilos mo ba pinag-isipan, strategic, o reaction lang sa pressure o sa takot. Dito na pumapasok yung sinasabi ng source mo na strategic patience. Isa siyang advantage actually. Okay, mahalaga sigurong linawin agad natin to. Ano ba talaga pinagkaiba nito sa, alam mo na, pagpapaliban lang o procrastination? Kasi baka mamaya, excuse lang natin yung strategic patience para hindi gumalaw, 'di ba? Para sa iyo na nakikinig, paano mo masisigurong may purpose talaga yung paghihintay mo na hindi lang to pag-iiwas? Magandang tanong yan. Kasi ang strategic patience ayon sa material mo, hindi siya passive. Hindi ka lang nakatungga, isa siyang aktibong estado. Alerto ka, handa ka. Kailangan ng disiplina. At sa perspective ng source mo, ginagabayan din to ng espiritu, nakaugat sa tiwala, sa pag-unawa sa mas malaking picture. May apat na mahalagang sangkap daw to eh. Una, aktibong pakikinig. Hindi lang basta narinig mo, talagang inuunawaan mo yung sinasabi, kunwari, ng Diyos kung naniniwala ka, o yung payo ng iba, o yung mga senyales ng sitwasyon. Pangalawa, masusing obserbasyon, yung mapanuri ka sa paligid mo. Ano yung trends, ano yung dynamics sa team, anong galaw ng iba, parang chess player, no? Pinag-aaralan mo na lahat. Tapos, pangatlo, paghahanda. Ito yung susi. Hindi ka lang naghihintay. Ginagamit mo yung oras para mag-ipon ng lakas, ng resources, ng kaalaman. Mag-practice, magplano. At pangapat, ito yung galing sa theological lens ng source mo, pananampalataya. Tiwala na may kumikilos na mas mataas kahit di mo pakita lahat. Tiwala sa timing niya. Kaya ang emphasis daw, hindi lang paghihintay sa Diyos, kundi paghihintay kasama ang Diyos. Active partner ka. At may kwento nga sa Biblia na parang perfect example nito. Nasa materials mo rin, si Josue at yung pader ng Jericho. Familiar ka ba doon? Yung lungsod na may naglalakihang pader, parang imposible talagang pasukin. Tapos, ang utos sa kanila, magmarsya lang paikot. Isang beses kada araw, 6 na araw, pahimik lang, maliban sa trompeta. Tapos sa pang-7 araw, 7 ikot, saka sisigaw. Kung iisipin mo, parang ang weird, no? Walang military logic. Dito nagiging interesting, lalo na kung may mga pader ka rin na hinaharap ngayon sa buhay mo. Oo. What's fascinating dyan, at yun yung dini-deep dive ng source mo, hindi lang to basta pagsunod na parang robot. Isa tong masterclass sa tactical patience. Maraming layers to eh, hindi lang halata agad. Una, isipin mo yung psychological warfare effect nito sa mga taga-Jericho. 6 na araw may nagmamarcha sa labas nyo, tahimik, may trompeta, walang atake pero nakakakaba, nakakalito. Anong klaseng mind game to? 'Di ba? Siguradong pinahina nito yung moral nila. Pangalawa, nagsilbi din itong espiritual na paghahanda para sa mga Israelita mismo. Isipin mo,
6 na araw kang nagmamarcha sa init, tinitingnan ng kaaway, pero wala kang ginagawang agresibo. Pinalalim nito yung trust nila sa Diyos, yung unity nila, natuto silang umasa sa Kanya, hindi sa sariling galing. At pangatlo, klarong-klaro na pagpapakita ng soberanya ng Diyos. Nung bumagsak yung pader sa ika-7 araw pagkasigaw nila, walang pwedeng magsabi, galing na mga sundalo ni Joshua. Malinaw na gawa ng Diyos, hindi inangkin ng tao yung tagumpay. So, ang aral daw dito para sa'yo, ayon sa source mo, yung panahon ng paghihintay, kahit parang walang progreso, hindi yun sayang na oras. Madalas, crucial part pala siya ng strategy, ng mas malaking plano. At yung pagsunod sa gabay na parang hindi logical, yun yung nangangailangan ng pinakamatinding pasensya. Doon nasusubok yung tiwala mo sa Diyos, man, sa proseso o sa strategy mo. Minsan pala, yung pinaka-effective na kilos ay yung mukhang pinakawalang kwenta sa mata ng iba. O baka naman, alam mo yun, takot ka lang talagang kumilos? Yung fear-driven delay? O baka na-stuck ka na sa sobrang analysis? Analysis paralysis, di ba? Ang hirap i-distinguish niyan lalo pag may pressure. Ito talaga yung yung crucial part, yung discernment, yung pagkikilatis. Kasi madalas, yung procrastination may kasamang anxiety pag-iwas, pakiramdam na parang hindi ka magiging handa. Galing sa takot yan madalas. Takot magkamali, takot sa unknown, o minsan katamaran lang talaga. Pero yung strategic patience, gaya ng sabi natin, active siya. May ginagawa ka habang naghihintay. Nakikinig ka, nagmamasid, naghahanda, nagpapalakas. May sense of purpose yung paghihintay mo. Hindi ka lang nagdidrift. Pero at ito yung warning din sa material mo. May panganib din sa maling paghihintay. Delikado rin yon. Minsan, yung akala mong patience, takot lang palang mag-commit. O kaya gusto mo ng perfect conditions na hindi naman darating. O baka naman, kawalan ng faith o tapang na sumunod pag oras ng kumilos. May isa pang example sa source mo Yung unang chance ng mga Israelita na pumasok sa Promised Land. Di ba nagpadala sila ng spies? Tapos dahil sa takot dun sa mga higanting nakita nila, umayaw sila, tumanggi silang pumasok. Ang ending, 40 taon silang paikot-ikot sa deserto. Yun, malinaw na disobedience at takot yan. Hindi strategic patience. Kaya importante yung tanong, para sa self-reflection mo, itong paghihintay mo ba ngayon galing sa faith at paghahanda? O galing sa takot at duda? Ang susi talaga nasa balanse. Yung handa kang kumilos ng may tapang pag oras na, at handa kang maghintay ng may peace pag kailangan pa. Ang hirap nga nung balance na yun. Grabe. Okay, nakita natin yung ganda ng strategic patience. Pero, let's be real bilang tao, madalas tayong natutukso na madaliin yung mga bagay, lalo na pag may deadline o may pressure galing sa iba. Ano ba yung mga konkretong panib kapag hindi tayo naghintay, pag nagpadala tayo sa impatience? Anong epekto nun? Sa projects natin, sa desisyon, pati sa relationships siguro. Takot maunahan, takot na hindi makuha agad yung gusto, o minsan pride din. Gusto mo may mapakita agad. Ayon sa mga nabasa mo, ito yung ilan sa mga pwedeng mangyari. Una, yung pinaka-obvious, nasayang na resources. Pera, oras, effort ng tao, naubos lang kasi mali yung timing. Nag-invest ka sa maling panahon o nag-launch ka ng hindi pa pala handa ang market, sayang lahat. Pangalawa, nasirang reputasyon o tiwala. Nako, mahirap to. Pag naglabas ka ng hilaw na produkto o palpak yung inisyatiba mo kasi minadali, mahirap nang ibalik yung tiwala ng kliyente, ng team mo, ng stakeholders. Masisira ka. Pangatlo, burnout. Yung pilit na pag-push kahit hindi pa oras, nakakapagod yan. Hindi lang sa'yo bilang leader kundi sa buong team. Mauubos kayo. At pangapat, ito medyo ironic, nawawalang oportunidad. Minsan, sa sobrang pagmamadali mong kunin yung maliit na opportunity ngayon, hindi mo napapansin o napapalampas mo yung mas malaki, mas magandang chance na inihahanda pa lang pala. Yung darating kung naghintay ka lang sana ng kaunti pa at naghanda. May isa pang classic example dito galing sa source mo, si Haring Saul. Naalala mo yung 1 Samuel 13?
Yung hinihintay niya si Samuel para mag-alay bago lumaban sa mga Pilisteo. Nainip siya. Natakot kasi nagsisimula nang umalis yung mga sundalo niya. So, ginawa niya. Inagaw niya yung trabaho ng pare, siya na nag-alay. Itong premature action na to, galing sa takot at impatience, yun yung naging simula ng pagbagsak niya. Klarong pagpapakita ng kawalan ng tiwala sa proseso at sa timing ng Diyos. Ang pagmamadali, madalas, kapatid ng kawalan ng pananampalataya. Oo nga, no? Malino na malino yung mga panganib. Okay, so kung gusto nating i-practice tong strategic patience, paano nating gagawing mas praktikal? May nabanggit sa source mo na timing plan. Parang hindi naman siya rigid schedule, di ba? Mukhang mas dynamic framework siya para matulungan kang mag-discern ng tamang panahon. Paano mo ito magagamit sa araw-araw? Exactly. Yun nga, kung i-connect natin sa paggawa mo ng desisyon, itong timing plan, parang mapa at kompas mo to. Based sa material mo, ito yung mga parts niya. Una, linawin ang layunin. Kailangan sobrang linaw nito. Ano ba talaga yung target mo? Ano yung success para sa'yo dito? Para alam mo kung ano yung hinihintay mong conditions. Pangalawa, balangkasimang hakbang at dependencies. Ano yung mga step by step? Ano yung kailangan mauna, saan pwedeng magkaroon ng delay kasi may inaantay pa. Pangatlo, tukuyin ang external factors. Importante to. Yung mga bagay na wala sa kontrol mo pero apektado ka. Ekonomiya ba yan? Competition? Bagong batas? O kahit yung culture sa office nyo? Kailangan mapagmatyag ka dito. Pang-apat, ito na naman yung spiritual dimension, magtagda ng spiritual discernment checkpoints. Hindi to isang beses lang magdadasal. Regular na pag-check-in sa prayer, pagbasa kung applicable, paghingi ng payo sa mentors, pakikinig sa internal peace. Yung kumpirmasyon sa loob mo. Panlima, itakda ang go and no-go indicators. Dito kailangan ng honesty. Anong conditions ang dapat nandiyan bago ka gumalaw? At ano yung mga red flag na, teka, stop muna, or re-evaluate? Kailangan ng tapang dito. Pati humility, para umamin kung hindi pa pala oras o baka kailangan ng i-adjust yung plano. At panghuli at napakahalaga nito, bumuo ng estratehiya sa panahon ng paghihintay. Ulitin ko ha, hindi to passive eh. Ano yung gagawin mo habang naghihintay? Dito papasok yung active preparation, observation, communication sa team, contingency planning. Parang atleta lang, training habang wala pang game. Wow, mukhang masinsinan pero sobrang practical nga. Pwedeng-pwede mong gamitin tong framework na to kahit saan. Sa work ba yan, pag-launch ng project, or sa ministry, o kahit sa personal career decisions mo. Ang ganda kasi nagkakaroon ka ng intentional na proseso sa pag-manage ng timing. Hindi lang basta hula o pakiramdam. Mukhang effort siya pero ang kapalit naman, yung kumpiyansa na hindi ka lang umaasa sa swerte, sa timing. Itong strategic patience, lalo na sa view ng source mo, isa siyang malalim na theological na paninindigan. Pagkilala to sa sovereignty ng Diyos na siya ang may hawak ng oras, may perpektong plano, kahit di natin gets lagi. Paraan din daw to ng paggaya sa kanyang pasensya sa atin at naguhubog ng karakter natin. Spiritual formation, kumbaga. Kasama rin dito yung pag-intindi sa Kronos at Kairos. Yung Kronos, yun yung ordinaryong oras sa relo. Sequential. Yung Kairos naman, yun yung tamang pagkakataon. Yung appointed time. May mas malalim na meaning. Opportune moment galing sa Diyos. Ang strategic patience, pagiging handa mong i-recognize at i-grab yung Kairos moment pag dumating na siya. So anong ibig sabihin ng lahat ng ito para sa iyo na nakikinig? Yung mga ideyang hinimay natin. Ang lakas ng mensahe. Yung matalinong pagtitiyaga, yung strategic patience, hindi yan kahinaan. Isa siyang lakas, disiplina, napakahalagang strategy sa buhay at sa pamumuno. Yung pag-alam kung kailan ka kikilos, pwedeng kasing halaga o minsan mas mahalaga pa kesa sa pag-alam kung paano ka kikilos. At yung paghintay, hindi dapat idle time yan. Dapat active na panahon ng paghanda, pagmamasid, pakikinig at pagkilatis. Ang ganda ng pagkakasabi mo. Parang sayaw nga yung pamumuno at ang buhay. Kailangan mo ng tapang para sa mga hakbang ng pagkilos, pero kailangan mo rin ng humility at timing para sa mga sandali ng paghihintay. Ang challenge talaga sa iyo,
ay yung patuloy na pagsisikap na i-align yung mga kilos mo, yung kronos mo, dun sa perpektong timing ng may kapal, sa kairos, kung yun ang pananaw mo, o dun sa pinaka-strategic na sandali base sa pag-aaral at paghanda mo. Isang sining to na pinaghahalo ang talino, disiplina, at oo, para sa marami, pananampalataya. At bilang pangwakas na pagninilay para sa iyo, iiwan namin itong tanong na galing din sa material mo. Sa iyong buhay at pamumuno ngayon, aling mga pader ang nangangailangan ng tahimik at matigasang pagmamarcha tulad ng sa Jericho, at alin naman ang nangangailangan na ng sigaw ng pagkilos? At ang mas mahalagang tanong, sigurado ka ba na alam mo kung alin ang alin? Hanggang sa susunod nating malalimang pagtatalakay sa mga ideyang mahalaga sa iyo,